This is our third episode regarding sa extraction or pagiging mastermind ni Lisa Tanas sa pagdukot sa mga kabataan. Pero syempre, bago ko basahin sa inyo ang mensahe ng nanay ng mga bata, ng biktima, ay gusto ko munang ibalik sa inyo dun sa mga bagong pasok dito sa akin channel. Para maintindihan nyo, puntahan nyo na lang yung first video, second video about extraction. Pero, i-highlight natin kung saan ba nagsimula itong pandurukot ng mga bata o pagdukot ng mga bata o pagkidnap, pag-extract sa pagiging na ang mastermind ay si Lisa Tanas. Alright, so papakinggan muna natin ang video, ang audio video muli ni Lisa Ahas na kung saan ay inaatasan niya or nanghingi siya ng, hindi pa pala inaatasan, humingi siya ng pabor sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na si Maria Lourdes aka Louie, di ba? Yung hi Louie Barcelon, yun asawa ni Teddy Boy Locsin. So DFA nakipagsabwatan dito hanggang sa pumasok na nga ang gobyerno ni Marcos Jr. at si Manalo naman ang nakipagsabwatan kay Lisa Marcos. Itong video na ito, pakinggan muli natin para hindi kayo nakakalimot. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Hi. Okay, narinig nyo, di ba? Ngayon, mga kababayan, narinig ninyo at syempre, hindi mawawala ang boses ni Bianca Zobel, okay? Ni Bianca Zobel Aranet, Bianca Zobel, okay? Ang kanyang pakikipagsabwatan din kay Liza Ahas. Okay, so tignan natin ang kanyang boses. Ito na, kung yun ay, ang boses na yon ni Liza ay February 2022. Okay, ito naman si Social Secretary Bianca Zobel. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Okay. So, Feb, yung boses ni Liza Ahas na tinawagan ng asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. ng 2022. Then, yung boses ni Bianca Zobel, mga palangga, ay July 19, 2022, kung saan sinasabi ni Bianca Zobel na i-hold muna ang pagpapalit or turnover ng ISAP between Major General Niimbra as the outgoing and Brigadier General Teofilo, the incoming chief. Okay?
So ngayon mga palangga, siguro yung mga nakapalo naintindihan nyo na yan. So paulit-ulit, 2 beses sinabi ni Bianca Zubel noong July 19 na wag munang galawin, okay? Ang pagpapalit, wag mo na mag-turnover kasi makakaapekto sa extraction. Extraction means kidnapping. Kidnapping, pangdurukot sa mga batang walang kamalay-malay na bibiktimahin ni Lisa dahil pakikipagsabwatan niya sa kanyang kaibigan na si Francis Lloyd Chua. At itong mga usaping ito dapat ang tinututukan ni Risa Ontiveros ng Kongreso ng Senado dahil ito ay mabigat na kinasasabwatan ni Marcos Jr., ng kanyang asawa, ng DOJ, ng DFA, ng Bureau of Immigration, ng Philippine Consulate General ng Turkey, at lahat ng kasabwat dito. Ito ang tinututukan ninyo na paulit-ulit na sinabi ni Bianca Zubel, Social Secretary, na i-hold muna ang kidnapping. Diba? Sa kanilang salita, ang ginamit nga ay extraction. Ibig sabihin, ang pagdukot sa mga bata. Bakit ako galit? Dahil dapat managot ang putang ina nilang lahat. Ngayon, mga kababayan, napanood ng nanay, I believe, pero hindi ko pa siya nakakausap, ang ating vlog. May nagpaabot po sa akin ng mensahe. Okay? Na gusto niyang basahin. Okay? Okay. Na gustong ipabasa. Okay, gusto ko lang liwanagin ng informante dito sa ating expose. Last year ko pa to piniplay sa inyo, di ba? Yung boses ni Bianca Zubel. Nung una, hindi ko maintindihan kung ano yung, hindi natin na ipaliwanag ng husto yon kasi hindi pa buo yung kwento. So, alam lang natin may boses na si Bianca Zubel ay, ang gusto ko lang ipakita sa inyo na pinakikialaman ni Liza ang pagposisyon sa mga military o sa iba pang mga ahensya. Yun lang ang yun lang ang pinapakita ko sa inyo. Kasi hindi ko alam nung time na yun na may mga biktima palang mga kabataan o mga minor na kabataan lang but minor de edad. So mga kababayan, before ko basahin ang ating yung mensahe ng nanay, actually hawak ko po, pinrint natin itong court documents ito palangga na isinend sa atin. Okay? Sinend sa atin ng iba't ibang mga informante. Okay? So, tinamnan o finabricate, panim kaso ang tawag ko doon sa ginawa ni Francis Chua, yung ex-partner nitong nanay, okay? Nanay ng mga biktima. Well, lahat sila biktima. Alright? So, tinamnan ng kaso itong si nanay dahil gustong kuwain ang mga anak sa kanyang kustodiya. Tandaan ninyo, noong February 2022, yung message ni Lisa Marcos Ahas, okay, na nakiusap siya sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., then Secretary of PFA. Yun po ay pa lang yung kasong na yun, custody pa lang. Labanan pa lang ng custody ng mag-partner. So, the fact na hindi naman abogado si Ahas nitong ni Chua, kundi kaibigan lang at partner sa kanilang mga anomalya, sa kanilang mga illegal activities. Na again, ito dapat ang tinututukan ng gobyerno. So ngayon, dahil hindi nagtagumpay nga, di ba? Pinaliwanag na natin sa inyo, hindi nagtagumpay ang kanilang pagdukot o pagpauwi sa mga bata, itong ni Lisa at ni Francis Chua. Okay? That was June, binasa ko sa inyo. Ang nangyari doon ay naghanap sila ng 4 na bogus na mga tarpulano. Actually, andito yung mga pangalan nila. At kinasuhan nga itong si nanay, ng si mother ng mga bata. Actually, ito meron pa palang, maliban nun sa large-scale illegal recruitment na tinanim ni Lisa, ni Francis Chua, at lahat ng mga kasabwat nila, kinasuhan pa siya actually ng,
ito, estafa. Okay, the same four people. So, gusto ko lang kayong dalhin doon sa timeline na June, na 2022, na ayaw tigilan ni Lisa at ni Francis Chua, itong mag-ina kasi gustong pauwiin. At ginawa nila ng paraan, pinakancel ang passport and everything. Kumbaga talagang tinutugis. Okay? Doon sa Turkey. Ngayon, mga kababayan, actually, I have good news also. Ngayon ko lang to nalaman at nakarating sa atin sa ibang informante na naman na yung tinanim pala na kaso ni Liza at ni Chua ay winidraw nung 4 na bogus complainant. Baka natakot or, naririnig nila yung vlog natin even last year. We don't know. But winidraw nila nung February 8 of 2024. Okay? Yung mga itinanim nilang kaso na estafa, large-scale recruitment, illegal recruitment, so na-dismiss na ngayong taon. Okay? Pero mga palangga, lingid sa inyong kaalaman from 2022, 2023, di ba? Ang ginawa ni Lisa at ni Chua ay nagpagawa sila ng panibagong passport dito sa 4 na bata. Pinagawa nila ng passport yung mga bata. Illegal yun. Hindi ka pwede magpapagawa ng passport, Lisa. Kaya, di ba, magaling ka dyan, sabi mo mismo, di ba? Sabi mismo ni Lisa Ahas na siya ay magaling sa pag-destrongkar o paggawa-gawa ng mga dokumento or like passport. Sabi nga niya dun sa message niya kay Louie, na asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Okay? Sabi niya, I won't bore you with the details, but if you could tell Mila, sabi niya, and just give a little push. Everything is above board. Diba? Don't worry. I am very good at that. Everything is above board. So yung mga dokumento, mga peke, ay naayos niya. I'm good at that. See? Magaling magpalsipika. Magaling gumawa ng peke na ginagawang legal. So, during that time, mga kababayan, before ito na-dismiss, ay pinagawa ni Lisa sa basbas niya sa Department of Foreign Affairs ng panibagong pasaporte ang mga bata. Nung nag-vlog ako noong nakaraan, naisip ko lang yun. Walang nagsabi sa akin kasi wala pa tayong hawak na dokumento. Pero totoo na pinagawalan pala ng passport ni Lisa Tanas at ni Chua itong mga bata. Bakit kamo ito hawak ko? Basahin ko lang, bear with me. Ito po yung letter. Okay, ito. Dahil sumulat pala itong si Mother Dear, ayon sa ating informer, okay, yung Mother Dear, yung biktima, sumulat siya, mga kababayan, sa DFA. Wait a minute. Ito. Okay? Sumulat siya na kinall out niya ang ating ahensya ng gobyerno na pinagawan nga ng peking passport. Okay? Itong mga bata. Wait lang. Asan na yung passport na yun? Okay. Here. Okay. So, February 2022. Okay, mga palangga. February 2022, walang kaalam-alam ang buong mundo, okay, sa pakikipagsabwatan ni Lisa Ahas at ng ex-partner nitong nanay, ay, ito, babasahin ko lang yung sulat. Dated February 23, 2022, okay, ng mga panahon na yon na ginigipit siya, sinulatan niya ang Office of Consular Affairs. Okay, babasahin ko, subject, unlawful replacement of valid and existing passports. See? Nagpagawa sila ng pasaporte sa mga bata kahit na ang mga passport ng mga bata ay hawak ng kanilang ina.
sa Istanbul. Ang nakasulat dito, sa letter, gentlemen, I am blank, blank, blank. I am the mother of minors. Basahin ng mga pangalan. All of whom were born outside of a valid marriage. Attached are copies of the affidavit, child custody over them, which I executed before the Philippine Consulate General in Istanbul. In view of my business interests in Turkey, I and my kids are granted resident permits by the Republic of Turkey. Likewise, attached are copies of our resident permit documents. Accordingly, I and my kids are present residing here in Istanbul, Turkey. Our most recent arrival in Turkey was, February 4, 2022, from Dubai for a brief travel. Further attached are copies of the pages of our passports whereon our said arrival date was stamped. So, hawak niya ang pasaporte ng kanyang mga anak. Okay? So, sabi dito, I am alarmed. However, by reports about supposed attempts to have my kids' existing passport canceled and replaced. If true, please let me know so I can take the appropriate action to address the issue. Further, I request for copies of the new passport, if any, and available on file, and that they be canceled or having been clearly acquired through fraud, misrepresentation, and other illegal means. Cularly, I would like to inquire the status of our passports, whether they still remain valid and active. Attached are copies, therefore, thereof, which are already my possession. And if our passports were canceled and already replaced, I would like to inquire what would be the best recourse under the circumstances. Anyway, mga palangga, very true years, So nakita ninyo? Sino ba pwede ang magpagawa ng passport ng mga bata, magulang? At ng passport mo, ikaw lang. Unless na PWD ka or whatsoever. Diba? Pero sa panahon ni Lisa, dahil magaling siya mag-distrongkar, napagawa nila ng passport ang mga bata. But move on na ako dito. Okay, doon sa na-dismiss na ang gawa-gawang kaso, tanim kaso, or fabricated na case, fabricated crime na ipinatong, na ihinabla o final dito sa mother ng mga bata na kung saan, mga palangga, ito yung reason, yung fabricated crime na ginawa nila, kaya na-extract yung dalawang bata at napauwi sa Pilipinas illegally. Ito po ay kagagawan ng Department of Foreign Affairs na kinasasabutan ni Manalo at ni Teddy Boy Locsin dahil sila ay mga tuta ni Lisa Araneta Marcos at ni Coting Jr. But mostly, yung utak nito ay si Lisa Tanas. At dahil nga kaibigan ni Lisa, si Francis Chua, na business partner ni Lisa sa mga anomalya. Actually, if you Google that, ang dami, ang haba nito pag-uusapan natin. Yung mga illegal business ni Francis Chua, let's talk about that later. Or maybe right now, you Google it. Okay? February 8 of 2024, ito po ay court document ito. Okay? Mula sa Metropolitan Trial Court, Branch 44. People of the Philippines versus the mother of the kids. Kasong Istapa. Order. Acting on the motion withdraw information filed by Assistant City Prosecutor Rina Alcantara and finding the said motion to be meritorious, the same is hereby granted. As prayed for, the information in these cases are hereby order withdrawn. The warrant of arrest dated August 12, 2022 issued against the accused is hereby ordered lifted. Furnish private complainants as well as the accused copy of this order, Okay? Ngayon, mga palangga, staffa yon. Tapos, mga kababayan, okay, warrant of arrest, ito, not warrant of arrest. Regional Trial Court, ito, People of the Philippines versus the mother of the kids. Okay, before this court is a motion to withdraw information filed the office of the City of Prosecutor stating that private complainants Isabela, balasay nating mga pangalan.
ng mga bogus or mga baka mag-anak ni Lisa to mga hayop na to. Okay, Isabella Domingo, Maria Luisa Gatmaytan, Joyce Malaran, and Paul Michael Madlang Bayan, baka kaibigan nyo to, have executed their respective affidavits of desistance on February 2, 2024, declaring that they are no longer interested in the further prosecution of this case and that they were not coerced nor pressured by anyone in the execution of the said affidavit of desistance. The prosecution will not be able to prove the guilt of the accused without the active participation of the private complainants. So sa mga tuwid, yun babasa, masyadong mahaba ito. Dated ito na the same day, February 8, 2022. Pero ito, mga palangga, ang sabi dito, sa desisyon, in view of the foregoing, the motion to withdrawal information filed by the prosecution through the Office of the City Prosecutor is granted. Let the criminal information in the present case of large-scale illegal recruitment under section as amended by filed against accused the mother of the kids be withdrawn. Accordingly, the following orders and processes issued by the court in the present case are all recalled and set aside. Ito yung sinabi ko sa inyo nung nakaraang vlog natin. Number 1, warrant of arrest dated 13 June 2022. Then, dahil hindi hindi nagbungaw, hindi naging successful yung unang warrant of arrest noong June 13, 2022, nag-issue uli sa pagpuwersa ni Lisa at ng kanyang ex-partner. Nagkaroon ng alias warrant of arrest dated July 27, 2022. Kita mo yung kahayupan na ginawa dito sa biktima at ang kanyang mga anak. Then, number 2, hold departure order dated June 13, 2022. And number 3, order dated July 4, 2022, directing the cancellation of Philippine passport number So, kinancel yung kanyang, pinakancel yung kanyang passport. Sa mga tuwid, mga palangga, itong tanim kaso o fabricated crime na ginawa ni Lisa Smugs ay umatras na yung 4. Good news, maaring effective yung ating mga vlog in last year doon sa pinarinig natin ang boses ni Bianca Zubel Araneta na Bianca Zubel na pala, tangin na kasi itong mga pang-apelyedong to, mga salot. Diba? Bianca Zubel na kung saan paulit-ulit nga sinabing yung extraction. Ngayon, mga kababayan. Okay. Ano ang mga comment ninyo? So ngayon, mga palangga, etong kasong ito, itong ginagawa nila, yung pag 2 years, 2022, 23, 24, 2 taon nila minaltrato, pakikipagsabwatan ng ahensya ng gobyerno, lalo na ang opisina ni Kuting at ang First Lady demonyo sa pinakademonyo. Ngayon, mga palangga, may nagpaabot sa atin ng mensahe. Based on the letter, mga kababayan, ang nagsulat ay yung nanay. Okay? Pero, ang nag-send sa atin ay hindi yung nanay. Nagmamalasakit o masasabi nating puting ahas. Ngayon, so, kayo ang titimbang kung ito ba ay ang mensaheng babasahin ko sa inyo ay galing mismo sa nanay na alam niya kung anong pangyayari o sa kaibigan lang niya na alam din ang pangyayari pero gustong tulungan itong nanay na tumatangis dahil gustong-gusto niya nang maibalik ang kanyang 2 anak. Ito na po, babasahin na natin. Mga kababayan, kailangan nating i-echo paulit-ulit dahil dapat managot ni Francis Chua, ni Lisa Ahas Araneta Marcos, ng DFA, ng DOJ, lahat ng kasabwat dito dapat managot at dapat stone to death nga, sabi ko sa inyo. Ito dapat ang tinututukan ng mga jutang gininang mga kongresista. Mahaba yung sulat. Okay, tignan natin. Here. Okay. Ito na, basahin na natin. Okay. Dear fighters for freedom and justice who are watching, dear Miss Maharlika. Okay? Again, ito po ay galing sa, I suppose, galing sa mother kasi ang tono ng salita ay galing sa kanya. Pero ang nag-send, hindi ko alam, nagmamalasakit. Okay? Actually, anonymous. Alright? Sabi dito,
sa sulat, I am the ex-partner of Francis Lloyd T. Chua. Yesterday, the other day ito, sinend sa akin, I watched your recent streamed YouTube video. I am surprised about your thorough investigation. I am also surprised how you got the evidence about my case. That I do not have. But it proves that there are more people who knows and protest against this injustice and supply you with these evidences. Please continue your investigation and battle for justice. You are doing the right thing. It is true that I left the Philippines in 2021 and that I have the sole parental authority and custody for all my 4 minor children. I am not married to Francis Lloyd T. Chua, and I am now happy I never did. As a potential whistleblower of Francis' illegal businesses, he wanted me to return with the kids to the Philippines. See? Tuloy muna natin. As a free woman, I refused. He has no power over me and the children. While I was in Istanbul, he went to court in the Philippines, bribed the psychologist, the fiscal, the court, and the administrator to make me unfit and to give him the guardianship of my 3 youngest children. My children and I were never heard in this case. We never had the right to defend ourselves in the Philippines. As a personal friend and sponsor of Lisa Araneta Marcos and the President Marcos Jr., Francis asked Lisa Araneta Marcos to assist him, apparently, according to the audio from your expose. Yun yung pinarinig ko sa inyong audio kanina, na nakipag-usap si Lisa kay Louie o Maria Lourdes Barcelon, na asawa, I don't know kung kasal sila, ni Teddy Boy Locsin Jr. para bigyan, i-push ang extradition o itong problemang ito. Tuloy natin. Galing sa mother, I suppose, they fabricated a crime against me and tagged me with an Interpol blue notice to arrest me for a large-scale illegal recruitment I did not commit with the purpose to get me extradited. Okay? So, eto yung fabricated crime na sinasabi dito sa letter, yun yung binasa ko kanina na winidraw na nung 4 na bogus nung February 8 this year. At napag-alaman ko, mga palangga, based on research, wala palang extradition treaty ang Pilipinas sa Turkey. Okay? So, I don't know kung anong, ang ginawa nga ng kampo ni Lisa at ni Francis Chua, ay dinukot nga yung mga bata, in-extract nga, gamit ang pwersa ni Lisa Araneta Marcos, ng putang inang yan, ginamit ang pakikipagsabuatan sa AFP, ginamit din niya yung mga taong yon at I believe, yung mga inutusan niya ay sumusunod sa kanilang trabaho, dahil pag hindi sumunod, baka gurgurin o tanggalan ng karera. Kaya nga, I'm hoping one day, na itong mga naging inutusan ni Lisa Ahas, itong mga taong ito ay magsalita kayo at itayo nyo ang bandila ninyo, ang bandila ng Pilipinas at ang inyong karangalan. Bawiin ninyo ang mga nagawa ninyong mga bagay na, mali. Okay? Ulitin natin. Tuloy natin. They fabricated a crime against me and tagged me with an Interpol blue notice to arrest me for a large-scale illegal recruitment I did not commit with the purpose to get me extradited. I have no criminal record and never committed both in Philippines, Turkey, or Europe. And because of these false accusations and the blue tag, they could easily hunt me to arrest me and then extradite me to the Philippines. This technique is known as red tagging in the Philippines, an awful and just way to hunt, find, and silence people. Like they also did to you.
Fair Lady Maharlika. Yes, mamaya ko na pag-usapan yung tungkol sa akin. Alam niyo na yon. In June 2022, Francis and his parents tried to lure me into the Philippine Embassy in Istanbul with the intention to illegally extract, meaning to kidnap me and my children, as you can hear in the other audio of the Social Secretary of Ferdinand Marcos Jr. Thanks to God, we managed to escape. 2 months later, unfortunately, Francis kidnapped my two younger sons, aged 9 and 10 at that time. My daughter, age 11, refused and resisted to go with her father despite her young age because she realized what was going on. She's very brave and I am very proud of her. But this cruel act, abducting and tearing them apart, traumatized her and the two boys. This is child abuse. Francis abused our children to punish me and to force me to return to the Philippines. The little boys are now with him in Makati. He stole them using false documents because of Liza, false accusations, tagging, and all probably with the help of the administration and Liza Araneta Marcos. Finally, we managed to escape from Istanbul and we are now safe in Europe since beginning of 2023. Hindi na sinabi kung saan sa Europe kasi, but for sure, baka alam na naman to ni Lisa, yung pang hinayupak na yan. But Francis, as an autist and narcissist, never stops. They keep hunting me here in Europe, again, with false documents to extradite me, to prevent me to whistle blow. This is the reason I decided to speak and come forward through your YouTube channel because you exposed them. I really want them to stop. Until now, they did not succeed to extradite me and they are running out of options. This is becoming even more dangerous. They might think to eliminate me finally or threaten my children, family, and friends in the Philippines or Europe. I hereby would like to warn them because I know they are watching your YouTube streams. This case is known with all the evidences and statements to local police, the UN, the United Nations, the NGOs, and the NGOs. It will open up and point out to them if something bad happens. I don't have the intention to whistle blow and I don't want to be involved in politics nor illegal businesses. My single and objective goals as a mother in pain is praying to have my two little boys back. So they have a secure and happy life with their two older siblings in Europe. Okay? Okay. Wait lang mga palangga. Okay, here in Europe. Alright, ito. Now, sabi niya, I refer to the audio where apparently Liza Araneta Marcos is assisting Francis Chua for documents where my children and I resided in Istanbul at that time. I know he can be very charming, but he is a wolf in sheep's skin. Question him. Is he blackmailing or using you? Referring to Liza Araneta Marcos. Stop helping him. He messed up, was sloppy with the evidence and leaked them. He might get you in trouble. Message to Liza Araneta Marcos. This is a civil case. There is a separation of powers. No need for governmental military interventions in our case. You are also a mother with children. First lady of all the Filipinos, including me.
and my 4 children. I will fight him with the truth and sword of justice in court, and I will win this fight. But it has to be fair fight according to the Constitution of the Philippines that you have sworn to. So please stop helping Francis. Now, I am calling out to Francis Lloyd Chua. I have asked you through my lawyer to reconsider and give me back my little boys that you have stolen from me. It's been 2 long years. My children and I are in distress and have suffered and continued to fight for our safety. Therefore, I kindly ask you to bring my little boys back to us in Europe and hand them over before this Easter. Easter is a very symbolic. Jesus forgave Judas and Peter. I can also forgive regardless what happened. But therefore, I want to have my little boys back by Monday, the 1st of April 2024. Finally, I would like to thank all the people who helped me, the police officers and the NGOs, guardian angels, and freedom fighters across the globe, but also my family and friends in the Philippines who never stopped believing in me. Also the ones who betrayed me because I believe they were threatened and blackmailed. I forgive them. And above all, my lawyer in the Philippines who has been threatened also but is still defending me. I admire and thank all the Filipino people who are fighting injustice, have the bravery to speak up and defend the human rights. Wait, palangga. Nawala. Okay? Sorry. Okay, sorry. Ito nawala. I admire and thank all the people who are fighting injustice and have the bravery to speak up and defend the human rights, the democracy, the Constitution, and the Golden Rule, which I strongly believe in the Golden Rule, which we can find in every religion. The Golden Rule is the principle of treating others as one would want to be treated by them, also called the ethics of reciprocate. Fair Lady Maharlika, continue your battle in justice. It will help people like me who are or will be in my position. Let's fight this all together to prevent it will never happen again in the future, not only towards Filipinos, but all people. Violence is never an option and I continue to be an advocate. Nakalagay, you know what? Yung kanyang pangalan, Mother Dragon. Okay, I will share this message dyan sa aking community sa Facebook, sa YouTube, and also sa ating Facebook page sa Boljakan and Maharlika Network. See, mga palangga. Ang nag-send sa atin yan, anonymous, maybe siya o maybe kaibigan niya, but based on the statement na pinadala sa atin, galing sa nasasakpang ina na nagdurusa dahil sa kababuyan na ginawa ni Lisa Araneta Marcos. Ngayon, mga kababayan, based sa aking pagbabasa ng kanyang mensahe, okay, ayaw niyang daw, hindi siya nag-voice na maging whistleblower, okay, at ayaw niyang makialam sa politika. Ang gusto niya lang, maibalik ang kanyang anak at matapos na itong injustice na ito. But para sa akin, okay, dahil si Lisa, the fact na binanggit niya, binanggit ng sender, na ayaw niyang maging part ng mga illegal business ni Francis Chua, and again, from other sources na nakarating sa akin, iba-ibang mga tao yung nagsisend sa akin. Natatakot si Lisa Ahas siguro, okay, hindi siguro, for sure, na itong taong ito, na ipatawag sa Kongreso at Senado, dahil 100% sure na si Lisa Araneta Marcos, Ahas, Satanas, Judas, Estas, lahat na ay sangkot sa mga iligal na gawain ni Tony Chua at sila at ng gobyernong ito. Nakakalungkot. Okay? Yeah, apat ang anak nila. Pero ang anak lang ng mother,
Kay Chua, 3 lang. Just to, para mailiwanag yung information natin. Yes, pareho pong minor. Yung isang bata, anak niya sa first, whoever. Then yung 3 kay Chua. Okay? Ngayon, mga kababayan, anong gusto kong mensahe dito? Na ang gobyerno natin ay isang talamak na sindikato at mafia. Kayo na ang magdesisyon. Narinig nyo ang boses ni Lisa Araneta na kinakausap ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na dating DFA Secretary. Narinig nyo ang boses, kahit ipaporensik nyo yan, ni Bianca Zubel na Social Secretary ni Marcos Jr. Narinig nyo sa bunganga ni Zubel ang salitang extraction 2 beses. Extraction. 2 beses niya inulit-ulit. Basahin ko ulit para magkakalinawan tayo, para nakasalaksak sa isipan ng mga fighters ng taong bayan na ang Social Secretary, na ang pamunuan ni Marcos Jr. at ang asawa niya ay mga kriminal, mga kidnapper. Lahat nandito na. O, sabi ni Bianca Zobel, "Hi Liz, sorry to bother you, but I just a call from Tor. Okay? And they're a bit, that Tor is, wait a minute. Ito yung nakikialam dyan. Kasabot ni Lisa yan sa, tika lang. Hanapin ko lang to. Yan lang. Yang Tor na yan, ay nakikialam din yan sa pwesto dahil ginagamit ni Lisa yan. Okay? Itong si, ayan, pakita natin. Ayan yan. Oh, Marcelino Tor Cotamura, Asgard owner. Pinakita na natin yan. Okay? Yan yung nire-refer dyan. Yan ang nakikialam sa mga pwesto dyan sa ISAF. Oh, okay. Hi Liz, sorry to bother you, but I just got a call from Tor and they're a bit concerned daw because they've gotten an order daw that the chief of ISAF supposed to be changed by Tuesday. That was July 19. Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. That there are people, sa Tagalog pa, dahil may mga ISAF, military, na nasa Turkey na is about to kidnap. That's the other simple na maintindihan ng common tao. They're there about to kidnap. If it is possible, to just keep the ISAF as is. Daw, para hindi magulo ang extraction, ang kidnapping, ang pagdukot sa mga bata. Kasi 2 weeks pa yata or something like that. So please call Tor, might be saying the wrong thing. Word ko ba to? Inimbento ko ba itong mga salitang ito? May audio voice ng Social Secretary ni Marcos Jr. ay nakipagsabwatan sa kidnapping ng mga minor de edad at si Lisa Marcos at dapat managot kung may bitay ang Pilipinas, bitayin pati warik ang mga hinayupak na ito. Ngayon, ayaw niyong pag-usapan mainstream media? Ayaw niyong pag-usapan Risa Ontiveros? Ayaw niyong itong pag-usapan? Anong concern niyo? Ang concern niyo yung mga alleged na kinakaso dyan na kay Pastor Quiboloy, yung mga alleged na concern kayo sa mga biniktima ni Pastor Quiboloy. Eto, galing sa bunganga mismo ng Social Secretary, may ebidensya. Kahit ipaporensik nyo yan, galing mismo sa boses ni Lisa na nakipagsabwatan niya sa pagkidnap ng mga bata. Ito hindi allegedly or alleged kidnapping. Confirmed. Nag-message na ang ina na nagsabi na itigil mo, Lisa, ang pakikialam sa domestic problem nila ng kanyang ex-partner at nasagsasakripisyo ang mga bata na traumatic experience hanggang ngayon, nagkahiwalay ang mga bata dahil sa pangingialam mong hayop ka. Sabi ko, kulang ang buhay mo. Kahit may 1 bilyon kang buhay, kulang ang buhay mo para pagbayaran ang pag-api mo at pag-nakaw mo sa mga bata. Mga kababayan, Risa Ontiveros, iparinig nyo kayo Risa Ontiveros yan. For sure naririnig na yan. Nagbibinibingihan niya mga hinayupak na yan. Doon sa mga military, I know you're just doing your job, but it's really high time you guys to speak up. Alam ko, yung mga inutusan ni Lisa dyan, inassign dyan ni Tor ng mga hayop na yan, inassign papuntang Turkey, tinanggal din nila sa trabaho. Kasi nga, ganyan ang gobyerno ni Marcos Jr. Matapos lang pakinabangan,
itatapon ka o gugurgurin ka. Kaya nga dapat kayo, mga military, mga pulis, o lahat kayo sa ahensya ng gobyerno, magsama-sama kayo. Sobra na mga sir, mga ma'am. Hindi naman siguro tanga. Kilala niyo ang boses ni Lisa. Kilala niyo ang boses ni Bianca. Nakipagsabwatan sila sa pakikidnap ng mga bata. Ha? Ano? Enrique Manalo ng DFA. Teddy Boy Locsin Jr. at ang asawa mo. Putang ina nyo. Nakialam kayo, nagkasabwat kayo. Accessories of the crime kayong mga hinayupa kayo. Mga minor de edad. Ang laban dito, to be fair, yung sulat nitong, nanay, kung siya, for sure siya sumulat yan, pero hindi siya nag-mail, someone, anonymous ang nag-send sa akin, mga palangga. Ang nagbigay ng sulat nito, inano niya doon, sinalansan niya. Di ba? At even mga documentation, alam niyo, tanginan niyo, Congress, Senado, kung ako nga hawak ko nga itong mga sandamakmak na dokumentong ito, marami pa ito eh. Ito mga dokumento, hawak ko to. First to, galing to sa korte lahat, pag sa DFA lahat. Hindi ko nang basahin isa-isa. Basta ang bottom line dito, naintindihan ninyo na nakipagsabwatan si Francis Chua kay Lisa Araneta Marcos. Gusto nyo ng makabagong Pilipinas o makabagong kidnapping Pilipinas? Kikidnapin nyo ang mga taong gusto nyong kidnapin. Eto, mga kababayan, kung hindi pa kayo gising, ambot sa inyo, ewan ko na lang sa inyo, kung kailan kayo gigising, ulit-ulitin ko, si Lisa Marcos ay kasabwat sa kidnapping, si Bianca Zobel ay kasabwat sa extraction, coming from her mouth, her filthy mouth. Ginawa ko ba to? Kaya ko gayahin ang mga boses ng mga yan? Kahit ipaporensik nyo pa ang recording na yan, at hindi lang naman ako may kopya niyan, kahit siguro mga military meron na yan. Well, last year ko pa yan. Mga palangga, last year ko pa yan pinlay. Sana ma-pick up ito ng SMNI. I hope so. Okay? Baka lalo silang gurgurin. Pero ang tanong natin, nasaan ang mainstream media? Bakit ayaw niyong pag-usapan na si Lisa Araneta Marcos ay isang kidnapper? Maliban sa smuggler, kidnapper. Nireport ko na yan dito sa FBI ang gagong yan. I'm just waiting. I'm not gonna say anything. Utang ina ka. Sabi ko sa'yo, kahit hawak mo ang trilyong pera ng taong bayan, hindi magwawagi ang lahat ng kademonyohan mo, lahat ng kababuyan mo, Lisa, ang pagkitil mo ng buhay, ng karir ng mga military, pagkitil mo ng karapatan nila, at pagmando mo sa lahat ng kababuyan mo, magbabayad ka, hindi ka forever dyan sa pwesto na yan. Ihilain ka ng taong bayang giatay ka. Mahayop ka. Lotto, yes. Pati Lotto, well, you know that already. Laban lang kasama ang bayan watching from Taiwan, sabi ni Annalyn. Yeah. Tignan ko lang. Baka may additional information. Actually, mga kapalaga, itong pinakamalungkot na tagpo ng buhay ninyo dyan sa Pilipinas. Takot? Lahat takot? Ako, hindi ako takot sa mga putang inang yan. Kung lalaban na ng harap-harapan sa akin yan, hindi lang mag-asawang jampal ang matitikman nila. Pero hindi naman lalaban ng mga yan. Gagamit niya ng panggurgur. Kaya nga, pinadalhan ako dito ng hitman. Remember, eto rin ang ginawa sa akin. Yung ginawa ni Taberna, na inutusan din ni Lisa. Diba? Nakasuhan ako. Dahil akala niya, Philippine passport pa. The same, very Lisa Smugs. Kung ako ay Filipino passport pa, dahil mismo ginamit, sinabi ng putang ng Taberna na yan, okay? Na sila ay makipag-ugnayan sa DFA, at sa US Embassy, sa DOJ. Di ba same pattern ginawa sa nanay? Kinasuhan si Maharlika, nag-invento ng address sa Pasig. Then, syempre, hindi ako makasipot dahil di ba ako nakatira na dyan. It's the same thing dito sa nanay na hindi siya nakasipot kasi nasa Turkey na siya. Then, nagkaroon ng warrant of arrest. So, pag nagkaroon ng warrant of arrest, ang gagawin nila, dapat makipag-ugnayan sila sa US Embassy tsaka sa DFA, Department of Foreign Affairs, para kansilahin ang aking pasaporte ng Philippine passport. Pero hindi sila nag-ugi kasi wala akong hawak na Philippine passport. So, ang ginawa ng putang ng Lisa, gumamit ng mga proxy na mga tao para mag-file ng case. And, hindi ko kayo uurungan. Hindi ko kayo urungan. Putang ina nyo lahat.
Kahit wala akong trilyong pera, nasa akin ang katotohanan. Isang beses lang ako mabuhay sa mundong ito. Sigurado kung magbabayad kayong lahat ng mga kasabwat. Huwag kayong pasisiguro na wala akong ebidensya. Huwag kayong tanga. Dahil hindi magbubukas ang bunganga ako dito nang wala akong hawak. Kaya mag-isip-isip ang mga susunod na gagamitin ni Lisa. Hindi ko kayo uurungan. Kahit 10, 5, palala, lahat. Lahat ng mga inutusan ni Lisa, marami siya inutusan dito. Lahat ng mga designers, bring it on. Lahat. Akala mo hindi ko alam ginagawa mo, Lisa. Hindi ka makahalaban. Hindi ka makalaban ng one-on-one, yun ang harapan. Bakit ka gumagamit? Ito, kung gusto mo, libelous ba itong sinasabi ko? Kidnapper ka. Smuggler ka. Oh, ba't di mo ako kasuhan? Bakit ka gumagamit? Matapang ka mo, abugaga ka. Very Harlem, New York ka. Very dugyot. Very corduroy ang mukha. Very pangit. Kung gaano ka itim, kapangit ang corduroy mong mukha, mas masahol pa ang puso mong itim na atim mong maging mastermind ng pagkidnap sa mga bata. Yan ang ikaso mo sa akin. Diba? Gusto mo ako makulong, diba? Ayan, yung sinasabi ko sa'yo. Putang ina ka, gagawa ka pa ng mga taong gagamit ka pa. Harapin mo yung sinabi ko sa'yo, diba? Powerful ka? Hawak mo trillion budget? Powerful ka mo eh. Pwede mo kasuhan si Marlica, pwede mo akong kasuhan kahit nandyan ka. Kasuhan mo ako na sinabi kong kidnapper ka, na sinabi kong extortionista ka lahat, na pulboroni ka, lahat na smuggler ka. Bakit? Ha? Lahat pinakikialamon mo, tangin ng mga negosyo sa Pilipinas. Again, Okada, kala mo wala ko ebidensyang hayop ka? Umikot na tumbong mo. Kaya tina-challenge kita, huwag kang gumamit ng mga kongresista katulad ng ginagawa mo kay Atty. Glenn Chong. Bakit hindi mo kasuhan si Atty. Glenn Chong na bigaon kang alputera ka? Bakit hindi mo siya kasuhan sa kanyang akusasyon sa'yo na ikaw ay nakipagsabwatan sa Smartmatic noong bago mag-eleksyon? Nandyan siya sa Pilipinas, nandyan ka. Diba? Libelous yan, paninira yan sa corduroy mong muka. Bakit ayaw mo siyang kasuhan? Bakit ayaw pag-usapan ng mga kongreso, ng mga kongresista, ng mga senador, ang tungkol sa Smartmatic na pakipagsabwatan mo? Pero ang tinutukan nyo yung sinabi ni Atty. Glenn Chong na jajampalin ka niya ng mag-asawang sampal kung kaharap lang niya ikaw. See? Ba't ka natatakot? Di ba matapang ang impacta ka? Satanas ka? Di ba matapang ka? Dapat hindi mo kami harapin. Bakit hindi ka mag-file ng case against us? Hindi ka nagagamit ng buwaka ng inang mga uto-uto, mga kongresista na palibhasa, na mamantika ng mga bunganga nyo sa pera ng bayan. Kaya ngayon, tinitira nyo si Atty. Glenn Chong. Hindi naman aatras yan. Hindi kami aatras sa inyo. Kahit hawak nyo pera namin, ikaw, Lisa, pukin ang ina ka. Kasuhan mo ako, tinawag kitang smuggler. Abogado ka mo, di ba? Very New York ka. Di gamitin mo lahat. Lahat ng iyong mga galamay. Gamitin mo. Ikasuhan mo si Marlica. Bakit ka gumagamit ng proxy? Duwag ka. Isa kang duwag na korduroy ang pagmumuka. Yan po ang larong duwag. Kasi kung matapang yan, at nasa tama yan, Diyos ko matagal na kami nakulong ni Glenn Chong. Pero dahil nasa tama kami, hindi mangyayari ang hindi mananalo si Lisa Ahas. Yan, mga military, yan ang boss nyo, mga bangag. My God, ngayon, nagsakit-sakitan ng mga hayop. Baka niyayakap na kayo ni Aida. Sana matuluyan na kayo yakapin ni Aida ng bonggang-bongga. Nakita niyo mga hayop na yan? Kunyari, hardworking ang mga puki ng ina. Matapos mag-travel-travel, gumanda ba buhay ng Pilipinas? Matapos yung mag-travel-travel, tapos magpapahinga kayo, nagsisesyon kayo ng pulburon. Mga hindot kayo. Sabi ko sa'yo, Lisa, yung gitik mo, yung bilat mo, matatapos din yung hayop ka. Sorry mga palangga. Galit ako, yes. Hindi ka ba magagalit? Na may mga batang dinukot dahil kay Lisa Marcos? Hindi yan nalaban harapan, kunwari nga pa sweet talk, sabi ni Pamsot. Yun na nga. Imagine mo, ang tagal ko nang inakusahan niyang babaeng ahas na yan, magsimula sa smuggling sa pulburon. Tapos nagkapal ka ng kaso, gamitin mo si Taberna. Putangay na. Pagbuhulin ko kayo mga hayop kayo. Anyway, mga palangga. Ipa-disbar. Yan, dapat siyang ma-disbar, hindi lang disbar. Sabi ko, kulang ang buhay ng pamilya niyan. Lahat ng mga nagnanakaw ng pera ng bayan,
kulang ang buhay nila. Kahit stone to death, hindi sapat ang kabayaran. Dapat sa kanila tunawin ng bonggang-bongga. Ba't ganon pa man, mga kababayan? You have to speak up. Boysitin nyo yung mga mainstream media. Yung boses na pinarinig ko sa inyo, alam mo, you know what? Naririnig nila to. Nanonood yung mga hayop na yan. Pero bakit sila tahimik? Takot kayo kay Lisa? Diba? Asan yung mga antay-antay dyan dati, mga dilaw-dilawan, na anti-Marcos, diktador-diktador? Bakit tahimik kayo? Mga duwag kayo? Wala kayong balls? Huwag niyong iboto yung mga, well, huwag niyong iboto yung mga hinayupak na yan. Na, dilawan man kayo, upulahan kung ano man ang ano ninyo. Yung mga taong nagsalita dati, diktador si Marcos, na ang ngayon tahimik na. Kasi kasabwat na nila. Bakit? Dahil nakikinabang sila kay Lisa, ginagawa silang what? Bagman ni Lisa? Araw-araw ninanakaw ang pera ninyo. Araw-araw may nasasaktan. Araw-araw may nahihirapan, mga kababayan. Nakagalit talaga. So, sabi ko sa inyo, the only thing that we can do na para manalo tayo sa laban na ito, sa mga susunod na mga pagtitipon, sa susunod na mga rally, you have to be present. Kung ikaw ay OFW, nandyan kayo sa online. We don't need armas in this laban. Okay? In this fight, mga palangga, hindi natin kailangan armas. Kailangan lang ng presensya ninyo. Sabi ko nga, pag nag-Jericho March kayo at nagkantahan kayo, makita na bumabaha ang tao, we will win. Believe me. Mananalo kayo. Mananalo ang bayan. Sa lahat ng ginagawa nito, ito pa lang. Hindi pa lumalabas yung iba na may mga voice messages na ginawa ni Lisa. Wala pang 10% yan. Itong expose natin, wala pang 10% yan. May lalabas at lalabas pa dyan. Believe me. But anyway, mga palangga, I'm not gonna stop. Sa laban na ito, inadya ito ng pagkakataon. Inadya ito ng tadhana na labanan natin. Kasama kayo because of you. Because you're there since nung tayo ay nag-expose ng mga kababuyan nitong gobyernong ito. Hindi ito dapat magtagal. Gusto nyo? Ang First Lady nyo at ang Presidente nyo sangkot sa kidnapping? Sangkot sa smuggling? O, saan kayo pupulutin? Kaya bangag-bangag talaga ang buhay ninyo. Ngayon, nasa mga kamay ninyo ang pag-asa, nasa kamay ninyo ang pagdesisyon. Nilatag ko na sa inyo. Hindi pa lahat, but nilatag ko na sa inyo. You decide. Timbangin ninyo. Again, this is your Fair Lady Maharlika. Thank you. At dun sa mother, I hope you're watching. I am willing to give you platform here kung pwede po kayo magsalita. You know, alam ko na takot kayo sa nangyayari sa inyo. Pwede naman tayong boses lang or audio lang or phone. Anyway, thank you so much, Palangga. God bless you guys. Yeah, may God keep you safe. Thank you, Palangga, sa nag-message.